Magandang hapon mga ka-mercenary, ako'y napadalhan na naman ng mga runestone mula sa maharlikang basalyo ng ating kaharian. Shout out po sa iyo mahal na Marquez Ascal, 9411. Salamat po sa inyong mga tulong sa aking nasa sakupan, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, napakalaki ng problema ngayon ni Claude, iyon ay dahil mabilis na ubos ang supply nila ng mga kahoy. Hindi ito pwedeng mangyari dahil matitigil ang construction, kaya lang isang matinding problema pa ang dumating iyon ay dahil dumating na ang unang batch ng mga taong bayan na padala ni Marquez Branford sa teritoryo ng ating bida, at hindi pa sapat ang mga tirahan sa lugar na ito. Pagpapatuloy, dumating na ang mga migrante ng mas mabilis sa inaasahan, ngunit hindi ito isang hindi inaasahang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, imposibleng magtayo ng tirahan para sa libu-libong tao sa loob ng isang buwan o dalawa. Sa ngayon, plano nilang magtayo ng pansamantalang tolda at magpakilos ng mga manggagawa upang mapabilis ang konstruksyon. Kailangan nilang magbigay ng lugar para manirahan agad kung gusto nilang pagtrabahuhin ang mga taong ito, di ba? Ang problema ay ang kakulangan sa kahoy, na nagiging dahilan upang maging hindi tiyak kung kailan matatapos ang konstruksyon. Hindi malinaw kung makakapagsimula man lang sila. Mas matagal ang pagtatayo ng tirahan, mas magiging magulo ang buhay ng mga tao. Kinakamot ni Claude ang kanyang ulo sa pagkabigo, at tinanong si Wendy na may nagmamakaawang tingin. Ano ang dapat nating gawin? Talagang hindi ko alam, sabi ni Claude na gulong-gulo na ngayon. Kapag talagang hindi mo alam, talagang sinasabi mong talaga, di ba? Kung kahit si Claude, ang chief overseer, ay walang solusyon, walang paraan na makakaisip si Wendy ng isang matalinong ideya. Kahit na siya ay kanyang katulong, ang pangunahing papel niya ay bantayan si Claude. Si Claude, matapos mag-isip ng matagal, ay bumantong hininga at nilinis ang kanyang isipan. Wala nang oras na mag-aksaya sa pag-aalala ngayon. Kailangan niyang mabilis na tapusin ang transaksyon na ito at lumipat sa susunod na gawain. Pag-uusapan natin ang presyo mamaya. Bukod pa roon, wala nang iba pang issue, di ba? Sa tanong ni Claude, sumagot ang mga ngalakal na may seryosong ekspresyon. Wala pa namang malalaking problema, pero, kung patuloy kayong bibili sa ganoong kalaking dami, magkakaroon din ng mga issue sa huli. Anong klase ng issue? Masyado kayong nagtatapon ng pera sa Fenris. Ang ekonomiya ng Hilaga ay nagsisimulang magbago. Magandang bagay ito para sa mga taong tulad ko na kumikita, ngunit tiyak na magkakaroon ng mga taong masamang naaapektuhan. Ang Hilaga ay isang salat na rehiyon sa simula pa lang. Ngunit ngayon, sinisira ng Fenris ang salat na mga mapagkukunan, na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo, at nagdudulot pa ng sitwasyon kung saan ang supply ay tuluyang nauubos. Masyado ba akong bumili? Pero kailangan ko ang lahat ng iyan. Kailangan ko pang bumili, sabi ni Claude. Ang binibili ninyo ay karamihan sa mga hilaw na materyales, di ba? Dahil sinusipsip ng Fenris ang lahat, tiyak na magdudulot ito ng hindi pagkakontento sa mga nagpapatakbo ng ibang mga negosyo. Lalo na ang mga maharlika. Naiintindihan mo, di ba? Tanong ng mga ngalakal. Ganap na naintindihan ni Claude ang nais sabihin ng mga ngalakal. Dahil sa matapang na mga patakaran ni Ghislaine, isang napakalaking halaga ng pera ang dumadaloy sa Hilaga. Hindi kalabisan na sabihin na parang nagkakalat sila ng pera sa paligid. Ang mga mangangalakal ay ngumingiti, tuwang-tuwa na magkaroon ng malaking kliyente pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit hindi lahat ay ganoon ang nararamdaman. Para sa mga magsasaka sa mahihirap na lupain, hindi mahalaga kung sino ang bumibili o nagbebenta. Ngunit para sa mga maharlika na lubos na kasangkot sa mga aktibidad na pang-ekonomiya, ito ay isang sitwasyon na tiyak na hindi nila magugustuhan. Tumango si Claude. Dapat galit na galit ang mga maharlika sa ating kamalahan. Sa totoo lang, hindi ko rin siya matiis. Kunwari hindi mo narinig iyon, sabi ni Claude sa kausap. Ang mga taong hindi nakatira sa malalaking lungsod ay hindi talaga nararamdaman ang epekto ng mga presyo. Ang tunay na isyu ay sa iba pang mga kamalahan at maharlika, sabi ng mga ngalakal. Isang pasaway na batang kamalahan, tulad ng isang clumsy na bata sa isang tindahan ng candy, ang nagpakita at nagwawali sa mga pamilihan sa Hilaga, nagdudulot ng gulo habang binibili niya ang lahat ng produkto. Karaniwan, magsasama-sama ang mga maharlika upang pigilan siya o magdulot ng ilang pagkawala sa kanya.
Ngunit lumabas na ang pasaway na kamalahan na ito ay may suporta ng Marquis ng Branford. Kaya, hindi makikialam ang mga maharlika at walang pagpipilian kundi manood mula sa tabi. Gaano kaya sila naiinggit at nababahala? Malamang na nangangati silang agawin ang lahat mula sa mga kamay ni Ghislaine, desperado na tumatapak sa kanilang mga paa. Si Claude, na naintindihan ang sitwasyon, ay tumango at sinubukan na tapusin ang deal sa mga ngalakal. Isa sa alang-alang ko iyan. Wala nang iba pang issue, di ba? Kung gayon, alisin natin ang isang ginto. Patawad, isang ginto lang. Bigyan mo ako ng diskwento. Hindi maitago ng mga ngalakal ang kanyang pagkalito. Napagkasundoan na nila ang presyo sa kanilang nakaraang pagpupulong. Bukod pa rito, hindi ba't nabayaran na ni Claude ang buong halaga? Hindi ba't ang bargainang ay karaniwang ginagawa bago mo ibigay ang pera? Hindi maintindihan ng mga ngalakal ito, ngunit ito ang huling pagkilos ng konsensya ni Claude. Kung ibabalik niya ang ilang pondo, ituturing itong pagnanakaw mula sa budget ng lupain, ngunit kung magbabayad siya muna at pagkatapos ay makakakuha ng kaunti, maaari niya itong ipasa bilang isang rebate. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpipilit kahit natapos na ang deal. Nagnegosyo na tayo ng higit sa isang beses, at patuloy tayong magnenegosyo sa hinaharap. Kaya, bawasan mo lang ang isang ginto. Tiningnan ng mga ngalakal si Claude na may kahinahinalang tingin. Kakaiba ang oras ng kahilingan, ngunit ganoon din ang halaga. Hindi 100 ginto, kundi 1 ginto lang. Para sa isang hiling ng suhol mula sa isang chief overseer, ang halaga ay napakaliit na nagpapataas lamang ng hinala. Ano ang laro niya dito? Dapat ko ba itong iulat kay Lady Amelia? Kahit gaano pa siya mag-isip, hindi maunawaan ng mga ngalakal ang dahilan. Dahil hindi niya alam na si Claude ay isang chief overseer lamang sa pangalan at mahalagang tinatrato na parang isang alipin, walang paraan na maaari siyang hulaan ng tama. Ang kahilingan ni Claude para sa isang ginto ay walang nakatagong plano o lihim na motibo. Ito ay isang kilos lamang ng simpleng kagustuhan. Habang nananatiling tahimik ang mga ngalakal, naramdaman ni Claude na awkward at nagsimulang mag-push ng kaunti pa. Ano, hindi mo man lang mababawasan ng 1 ginto? Talaga bang ganito ka sa pagitan natin? Plano mo bang hindi makipagnegosyo sa atin sa susunod? Oo, maaari kong i-accommodate iyan, sabi ng mga ngalakal. Sa huli, sumuko ang mga ngalakal sa pagsubok na unawain ito at kinuha ang 1 ginto mula sa sarili niyang bulsa. Si Claude, tuwang-tuwa, ay tinanggap ang barya at isinilid ito sa kanyang bulsa ng kanyang coat. Salamat, sige, kita-kita sa susunod. Sana ay makainom tayo ng magkasama noon. Hindi masyadong masarap ang alak sa ating lupain. Sa madaling salita, ipinahiwatig niya na dapat magdala ang mga ngalakal ng isang magandang bote ng alak sa susunod na pagkakataon. Naintindihan ng mga ngalakal ang pahiwatig at tumango na may nag-aatubiling ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, si Claude ay isang customer, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang magandang panig. Oo, maghahanap ako ng isang maganda. Kung gayon, aalis na ako, sabi ng mga ngalakal. Sige, mag-ingat ka, huwag kang lalayo, palim ni Claude. Nagbigay ang mga ngalakal kay Claude ng isang awkward na ngiti at ibinaling ang kanyang kabayo upang umalis. Sa tingin ko, nagsisimula na akong maintindihan kung bakit ayaw ni Lady Amelia sa mga taong ito. Hindi niya maunawaan kung bakit napakaliit ng halaga, ngunit isang bagay ang malinaw. Si Claude ay medyo magaling sa pagkuha. Kung ganito ang chief overseer, gaano kaya kasama ang kamalahan? Si Ghislaine ay kilala sa buong Hilaga bilang isa sa mga pinaka-nakakainis na pasaway, kaya kung makikita niya ito ng personal, malamang na mas nakakainis pa ito kaysa kay Claude. Kung isa sa alang-alang na kahit si Lady Amelia ay iniwan siya, may saysay. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng 1 ginto? Maaari bang ito ay isang uri ng signal sa kanya? Umalis ang mga ngalakal sa Fenris, na nag-iisip pa rin kung dapat ba siyang mag-ulat o hindi. Si Claude, na pinapanood siya hanggang sa mawala siya sa paningin, ay nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Hehe, sabi ng kamalahan na kaaway natin ang mga iyon, kaya dapat ayos lang na kumuha ng 1 ginto mula sa kanila. Sa kanyang isipan, kumuha lang siya ng 1 ginto mula sa isang kaaway. Iyon ay maituturing na isang tagumpay, sa sarili niyang paraan. Nasiyahan, hinawakan ni Claude ang kanyang bulsa ng coat. Gusto lang niyang hawakan ng isang tunay na pera na kanya.
Ngunit walang barya sa kanyang bulsa. Sa pag-aakalang nagkamali siya, hinanap niya sa lahat ng dako, ngunit wala itong makita. Ano ba? Nasaan ang pera ko? Sinuri pa niya ang lupa, iniisip na baka nahulog ito, ngunit walang bakas. Matapos maghanap ng matagal, sa wakas ay sumuko siya at tumingala sa langit, sumisigaw. Bakit? Bakit hindi ako, si Claude, magiging masaya? Sabi nito, dahil ang nag-iisang baryang ginto na pagmamay-ari na sana niya, gayong wala siyang natatanggap na sweldo ay naging bato pa. Hay! Pinapanood ang desperadong si Claude, umiling si Wendy. Tahimik siyang lumapit sa public funds box ng lupain, nagbabalak na maglagay ng isang gintong barya, ngunit nag-alinlangan. Bumantong hininga si Wendy nang makita si Claude na nagrereklamo pa rin at tinawag siya. Chief Overseer, mayroong isang gintong barya sa lupa dito, sabi ni Wendy, tawag nito, iyon ay dahil kinuha niya ito sa bulsa ni Claude ng napakabilis, pero dahil sa nakakaawang kalagayan ni Claude, binigay na lang niya uli para kahit papano ay ganahan ito sa buhay at magtrabaho pa rin. Talaga, nakita mo, bakit ito nandyan? Tumubo ba ng binti ang barya? Hihihi, nakita ko. Tuwang-tuwa si Claude, tumakbo siya papunta kay Wendy at kinuha ang gintong barya mula sa kanya. Ang ekspresyon sa mukha ni Claude, habang maingat na inilalagay ang barya sa kanyang bulsa, ay mukhang mas masaya kaysa dati. Nagtitinginan ang mga residente ng Fenris Estate habang pinapanood ang mga migranteng dahan-daang pumapasok sa lupain. Iisa lang ang nasa isip nila. Mga pulubi ba sila? Sa kanilang gulanit na itsura at malungkot na ekspresyon, hindi nakalabisan na tawagin silang mga refugee sa halip na migrante. Karamihan sa kanila ay sobrang payat, na parang hindi nakakakain ng maayos. Ang ilan ay tila may sakit pa. Napapailing na lang ang mga tagapag-alaga habang pinagmamasdan ng mga papasok na migrante. Sa kanilang kalagayan, hindi natin sila mapagtrabaho agad. Ito ay magiging pangkalahatang pag-ubos lamang ng pera. Masarap sa pakiramdam na may mas maraming tao, pero, ang mga tao ay mahalaga lamang kung sila ay may halaga. Saan ba nakahanap ang kamalahan ng mga taong ito? Baka nalinlang siya. Hindi ito makakatulong sa atin, magiging pabigat ang mga ito. Hindi lang ang mga tagapag-alaga ang nag-aalala. Kahit ang mga dating residente ng lupain ay tiningnan ang mga migrante na may pag-aalala. Hindi ito dahil sa pagnanais na ipagmalaki ang kanilang kahusayan. Ito ay masigit na isang instinct na nakuha nila mula sa maraming taon ng pamumuhay sa mahirap na kalagayan. Sa biglaang pagdating ng mga tao, natural lang na mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak na may sapat na pagkain. Tanging si Ghislaine ang nanatiling kalmado habang tiningnan ng mga migrante. Inaasahan niyang makakatanggap ng mga taong nasa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Hindi nila basta-basta ibibigay ang mga ganap na malulusog na tao. Kahit na napagdesisyonan na magbibigay ng suporta kay Ghislaine, ang populasyon ay ang pundasyon ng pamamahala sa lupain at ang pinakamahalagang asset ng isang kamalahan. Masyadong sakam ang mga maharlika upang basta-basta na lang ibigay ang ganoong kaalagang mapagkukunan. Walang paraan na magpapadala sila ng mga dalubhasang manggagawa o malakas, may kakayahang mga individual. Sa halip, tinipon nila ang mga mahihirap at nahihirapan, na ipinadala sila sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Ito ay isang pagkakataon upang linisin ang mga squatter. Bukod pa rito, pinagsama-sama nila ang mga residente mula sa mga nayon na hindi makabayad ng buwis ng maayos, mga magsasaka, at maging ang mga maliliit na kriminal. Hindi sila nag-aalala kung ano ang mangyayari pagkatapos silang ipadala. Ang Brevant Estate, na sumang-ayon na magbigay ng suporta, ay maaaring may mas maliit na populasyon, ngunit ito ay mayaman, at mayroon din itong Crimson Flame Tower. Inakala nila na, bagamat aabutin ng ilang oras, kakayanin ni Ghislaine na pakainin silang lahat. Habang tinitingnan ni Ghislaine ang mga migrante, nagsalita siya kay Lowell, na nakatayo sa tabi niya. Lowell, simulan agad ang isang survey sa populasyon. Una, ihiwalay ang mga kayang magtrabaho mula sa mga hindi kaya. I-report kay Belinda na simulan ang paggamot sa mga may sakit, at piliin ang mga malulusog para ipadala kay Gillian. Magkukulang tayo sa lakas tao para mapanatili ang kaayusan sa loob ng ilang panahon. Naiintindihan ko, at kung tungkol sa mga especially huwag na lang.
Walang paraan na mahahanap natin sila sa dami ng iyon. Kailangan lang nating tiyakin na hindi sila makakalabas. Malinaw na mayroong mga especially iya mula sa ibang mga lupain na kasama ng mga migrante. Gayunpaman, ang pagpili ng mga especially iya sa gitna ng mga taong nagmula sa buong kaharian ay hindi madaling gawain. Abot-abot na ang mga gawain, wala ng oras para mag-focus sa ganoon. Mula sa simula pa lang, imposible ng ganap na pigilan ang mga especially iya sa pagpasok. Ang pinakamahusay na paraan ay tiyakin na hindi sila makakalabas. Nasaan si Claude? Pumunta siya upang makipag-deal sa Merchant Guild. Malapit na siyang bumalik. Sa sandaling dumating siya, tiyakin na magsisimula siyang mamigay ng pagkain sa mga immigrant. Malamang ay gutom na gutom sila. Naiintindihan ko. Sa ngayon, dadalhin ko ang lahat sa mga pansamantalang tirahan. Dahil hindi pa natatapos ang trabaho sa pagtatayo ng tirahan, ang lahat ay kailangang manirahan sa mga tolda sa ngayon. Upang maiwasan ang anumang gulo, kahit ang mga mersenaryo ay pinakilos upang kontrolin ang mga immigrant. Ngunit hindi inaasahan, walang malalaking kaguluhan. Marahil dahil sila ay kinakabahan na nasa isang hindi pamilyar na lugar, sinunod nila ang mga tagubilin ng maayos. Sa pagkawala ni Claude, pinangunahan ni Lowell ang mga immigrant sa mga pansamantalang tirahan. Dito, kayo mananatili sa ngayon. Kahit na hindi ito ayon sa inyong gusto, mangyaring maging mapagpasensya. Susubukan naming maghanda ng maayos na tirahan sa lalong madaling panahon. Ang pagkain ay ipapamahagi araw-araw, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Tiningnan ng mga immigrant ang maraming tolda na nakatayo sa harap nila. Bahagyang namula ang mukha ni Lowell. Ang mga taong ito ay sapilitang inilipat sa kahilingan ni Ghislaine. Natural, dapat ay mayroon silang ilang mga inaasahan tungkol sa kanilang bagong kalagayan sa pamumuhay. Ngunit ngayon, ang katotohanan na sinasabi sa kanila ng Fenris na manatili sa mga tolda dahil hindi pa handa ang maayos na tirahan, ito ay isang nakakahiya na sitwasyon. Gayunpaman, salungat sa inaasahan ni Lowell, ang reaksyon ng mga immigrant ay hindi masama. Wow! Ang lilinis ng mga tolda. Mas maganda pa sa dati naming tinitirhan. Ang kailangan lang naman natin ay bubong para hindi tayo mabasa ng ulan, di ba? Ang mas mahalaga ay hindi tayo magugutom. Sabi nila bibigyan daw tayo ng pagkain araw-araw. Hindi na tayo magugutom, pero maaari ba talaga nating paniwalaan iyon? Narinig ni Lowell ang bulungan ng mga tao at tumango. Mukhang, talagang tinipon nila ang isang grupo ng mga pulubi. Kamakailan, ang mga bagay ay bumubuti, at halos nakalimutan na niya. Ngunit hindi pa matagal, kahit ang Fenris ay isang lugar kung saan ang kaligtasan ay isang pakikipaglaban, na may mga taong namamatay ng maramihan. Sa paggunita sa mga panahong iyon, bigla niyang naintindihan kung ano ang nararamdaman ng mga taong ito. Sa ngayon, ang pagbibigay lang sa kanila ng pagkain ay sapat na para maging masaya sila. Napailing-iling na nagpatuloy si Lowell sa pag-uri-uriin ng mga tao at pagtatalaga sa kanila sa mga tolda. Samantala, habang bumabalik si Ghislaine sa kanyang opisina, mabilis na lumapit si Claude sa kanya. Kamalahan, may problema tayo. Kumunat ang noo ni Ghislaine. Ang kanyang isipan ay puno na ng masyadong maraming bagay na kailangang hawakan, at ngayon ay tila may isa pang issue. Ano na naman? Bakit laging may problema sa iyo? Sa pagkakataong ito, totoo ang problema, sagot ni Claude. Ano iyon? Nauubusan na tayo ng kahoy. Sa bilis na ito, hindi lamang ang konstruksyon ng tirahan ang maaantala, kundi ang lahat ng ating plano ay haharap sa mga pagkaantala. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ghislaine sa mga salitang iyon. Inaasahan na nila ang kakulangan ng mga materyales mula sa simula, kaya't sila ay kumukuha ng kahoy sa pamamagitan ng merchant guilds. Ngunit, ang problema ay lumitaw ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ang lupain na ito. Kahit gaano karaming pera ang ibuhos natin dito, ang mga problema ay hindi bumababa. Sa pagtatayo na nangyayari sa buong lupain, masyadong mabilis ang pag-ubos ng mga materyales. May mga limitasyon sa kung ano ang maaari nating makuha ng lokal at bilhin mula sa mga guilds. Ang pera ay isang isyo, ngunit ang oras ay ang mas malaking pag-aalala. Wala siyang pakialam sa paggastos ng mas maraming pera. Kung talagang kinakailangan, maaari niyang gamitin ang dahilan ng kosmetiko upang kumuha ng mas maraming pondo mula kay Rosalind. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon,
Anumang pagkaantala ay nangangahulugang isinugol ang buhay ng mga tao. Matapos mag-isip ng sandali, biglang lumiwanag si Ghislaine, na parang may naisip siya, at bumulong ng isang maliit na, alam ko ang isang paraan upang makakuha ng malaking dami ng kahoy agad. At hindi ito magastos. Ano? Saan? Paano tayo makakakuha ng ganoong karaming kahoy? At bakit hindi ito magastos? Pumunta ka lang sa Fair Diem. Iniisip mo bang kunin ito mula sa Forest of Beasts? Kahit ang pagpuputol sa labas ay magdudulot ng paglitaw ng mga halimaw at mababangas na hayop. Nakita ni Ghislaine ang alarma sa mukha ni Claude at kumunat ang noo niya. Siyempre hindi. Sa tingin mo ba may oras tayo para makipaglaban sa Forest of Beasts? Iyan ay sa huli na natin gagawin. Kung gayon paano? Sandali, huwag mong sabihin, sambit ni Claude na mukhang nababasa na nito ang nasa isipan ng ating bida. Ngumiti ng patago si Ghislaine. Kung kulang tayo, kailangan lang nating haburan ang kanilang mga kagubatan at bundok. Ang Fair Diem at ang ating lupain ay mayroong iisang kapalaran, di ba? Sabi nito na mukhang kakalbuhin ni Ghislaine ang kagubatan sa Fair Diem. Sa pagpasok ng napakaraming tao sa lupain ng ating bida, malaki ang posibilidad na may espiya ang pinalada rito ni Raul para mabantayan ang galaw ni Ghislaine. Sino kaya ang espiya sa mga nasa sakupan ng ating bida? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!